Marahil walang nakakaalam nito, ngunit sa loob mo ay may tahimik na bigat. Ang pag-aalala na hindi masuportahan ang iyong pamilya ayon sa gusto mo. Ang nakakahiya mangutang ulit. Ang pagod sa pagtatrabaho ng husto at kakaunti ang nakikitang kapalit. Sinusubukan mong huwag magreklamo, ngunit ang iyong nararamdaman ay tila hindi patas. Ang mga bayarin ay nananatiling mahigpit, ang mga pagkakataon ay hindi lumabas, at iniisip mo kung saan namamalagi ang problema. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang awit sa Biblia na naglalaman ng malalim na mga prinsipyo tungkol sa kaunlaran sa pananalapi? Isang awit na naghahayag ng mga tiyak na katotohanan sa Biblia upang tulungan kang maunawaan ang probisyon ng Diyos sa iyong buhay? Ito ay hindi mababaw na teolohiya ng kaunlaran. Ito ay ang dalisay na salita ng Diyos, ngunit ito ay hindi palaging ginalugad sa buong lalim tungkol sa kasaganaan. Sa video na ito, makakatanggap ka ng pag-unawa na maaaring maging linya ng paghahati sa pagitan ng kakapusan na nararanasan mo ngayon at ng kasaganaan na laging gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ito ay hindi lamang isa pang mensahe tungkol sa pasensya o pagsunod. Ito ay tungkol sa iyong pag-unawa kung ano ang maaaring maging sa iyo ayon sa biblikal na karapatan. Huwag umalis hanggat hindi mo natatanggap ang katotohanan ito, dahil maaaring ito mismo ang tahimik mong hinahanap sa mahabang panahon. Ang awit 37 ay naglalaman ng makapangyarihang mga alituntunin tungkol sa kaunlaran na hindi palaging nabibigyang pansin sa mga modernong pulpito. Maaring pamilyar ka dito, ngunit masisiguro kung bihirang naturuan ka ng mga katotohanang pinansyal na inihahayag nito. Bakit? Sapagkat hinahamon ng awit na ito ang pag-iisip na ang mga Kristiyano ay dapat mahirap para maging banal. Isinulat ni David ang awit na ito noong siya ay matanda na at may karanasan, na nakaranas ng parehong kakapusan at kasaganaan. Hindi siya nag-spout ng theory. Inihayag niya ang mga prinsipyo na siya mismo ay naranasan at napatunayan. Mga prinsipyong nagpabago sa isang pastol tungo sa pinakamaunlad na hari sa kasaysayan ng Israel. Sinasabi ng bersikulo 25 ng awit na ito, "Ako ay naging bata pa at ngayoy matanda na, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kaniyang mga inapuman ay namamalimos ng tinapay." Nakikita mo ba ang kahalagahan ng pahayag na ito? Pinagtitibay ni David mula sa kanyang karanasan na ang mga lumalakad ng matuwid sa harap ng Diyos ay tiyak na paglalaan, laging. Ngunit hindi namin ito palaging binibigyang diin ng sapat. Ang totoo, hindi ka tinawag para mabuhay, para humingi ng mga pagpapala. Tinawag ka upang maging tagapagmana ng Diyos. At ang isang tagapagmana ay hindi nakikiusap para sa kung ano ang maaaring sa iyo sa pamamagitan ng biblikal na karapatan. Naiintindihan ng isang tagapagmana ang kanyang posisyon at kumikilos ng may pananampalataya batay sa mga pangako. Pakiramdam ko ang salitang ito ay maaring magbago ng iyong buhay pinansyal. Maaring may hinahalo ang Diyos sa kaloob-looban mo ngayon. Isulat dito sa mga komento, "Ako ay tagapagmana ng Diyos at naiintindihan ko ang aking posisyon sa Biblia." Ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya dito ay maaaring may espiritual na kahalagahan at tayo ay magkakaisa sa panalangin para sa iyong buhay. Ngunit kailangan mong maunawaan na may pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam sa awit na ito at paglalapat ng mga prinsipyo sa loob nito. Ang ihahayag ko sa iyo ngayon ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng iyong pananalangin at kung paano ka tumayo sa harap ng Diyos tungkol sa iyong pananalapi. Ang unang simulain ng Biblia na ipinahayag sa awit 37 ay matatagpuan sa talatang, "Hindi magpakasaya ka rin sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang mga nasa ng iyong puso." Karamihan sa mga tao ay nagbabasa nito nang mababaw, iniisip na ito ay tungkol lamang sa kasiyahan sa Diyos. Ngunit ang salitang Hebreo na kasiyahan ay higit pa rito. Nangangahulugan ito ng pagiging moldable sa mga kamay ng Diyos, pagbibigay daan sa Diyos na baguhin ang iyong mga hangarin hanggang sila ay umayon sa kanyang kalooban. Hindi mo pinipilit ang Diyos na ibigay ang gusto mo. Ikaw ang nagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang iyong mga hangarin hanggang sa ito ay maging banal, masagana at pinagpala. Kapag ikaw ay tunay na nalulugod sa Panginoon,
isang bagay na higit sa karaniwan ay maaaring mangyari. Ang iyong mga hangarin ay nagsisimulang sumasalamin sa puso ng Diyos at laging kasama sa puso ng Diyos ang masaganang paglalaan para sa kanyang mga anak. Hindi mahirap ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nabubuhay sa kakapusan. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng ginto at pilak gaya ng nasusulat sa Hagay Kabanata 2, 8 bersikulo. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Ngunit mayroong isang espiritual na kalagayan dito na hindi pinapansin ng maraming tao. Hindi ka matutuwa sa pera at asahan mong pagpapalain ng Diyos ang iyong kasakiman. Hindi ka maaaring matuwa sa materialismo at asahan na pakainin ng Diyos ang iyong kasakiman. Kapag nalulugod ka sa Panginoon, nalilinis ang iyong mga hangarin. Nagsisimula kang hangarin ang kaunlaran upang maging isang pagpapala, hindi lamang upang maipon at tiyak na itong paglilinis ng mga pagnanasa ang humahantong sa ikalawang prinsipyo ng Biblia. Isang prinsipyong napakalakas na kaya nitong supernatural na mapabilis ang iyong mga pagpapala sa pananalapi. Ihanda ang iyong puso sa mga susunod na mangyayari. Ang ikalawang alituntunin ay matatagpuan sa talata 10. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at ito'y Kanyang gagawin. Ang salitang commit dito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko o pagiging passive. Sa orihinal na Hebreo, ito ay nangangahulugang gumulong-gulong na parabang namumulot ng mabigat na bigat at nagpapagulong-gulong para dalhin ng iba. Ang iyong mga alalahanin sa pananalapi ay isang bigat na hindi ka tinawag na dalhin ng mag-isa. Ang iyong mga kabalisahan tungkol sa pera, ang iyong mga gabing walang tulog sa pag-iisip tungkol sa mga bayarin, ang iyong mga takot tungkol sa hinaharap, literal mong maihahatid ang lahat ng ito sa Diyos. Ngunit mag-ingat, ang pagsuko ay hindi tungkol sa pagdarasal ng isang beses at pagkatapos ay dalhin ang pagkabalisa. Ito ay isang tunay na paglipat ng responsibilidad. Kapag tunay mong isinuko ang iyong pinansyal na landas sa Panginoon, hihinto ka sa pagsisikap na kontrolin ang bawat detalye. Huminto ka sa kawalan ng pag-asa kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Nagtitiwala ka na ang Diyos ay gumagawa kahit na wala ka pang nakikitang pisikal na ebidensya, at narito ang makapangyarihang bahagi, gagawin niya ito. Hindi sinasabing may mga bagay na gagawin ng Diyos. Sinasabi nito na gagawin niya lahat ng pinto na kailangang buksan, lahat ng koneksyon na kailangang mangyari, lahat ng mga pagkakataon na kailangang lumitaw. Kapag ikaw ay tunay na sumuko, ang Diyos ay maaaring kumuha ng buong responsibilidad para sa kahihinatnan. Kung sa tingin mo ay oras na upang ihinto ang pasanin na ito nang mag-isa, isulat sa mga komento ngayon. Panginoon, isinusuko ko ang aking paglalakbay sa pananalapi sa iyong mga kamay. Ang pahayag na ito ay maaaring magbukas ng pagbabago sa espiritual na pananaw tungkol sa iyong buhay pinansyal. Kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsuko na ito ay maaaring ikagulat mo dahil hindi lang kayang lutasin ng Diyos ang iyong mga problema sa pananalapi. Maaari ka niyang turuan na mag-isip sa paraang ginagawa niya tungkol sa pera. Ang ikatlong prinsipyo ay ipinahayag sa bersikulo 16. Mas mabuti ang kaunti na mayroon ang isang taong matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama. Ang talatang ito ay na-misinterpret ng ilang dekada upang bigyang katwiran ang kahirapan ng Kristiyano. Ngunit iba ang katotohanan. Hindi pinupuri ni David ang kahirapan. Inihahayag siya ang isang prinsipyo ng supernatural na pagpaparami. Ang maliit ng matuwid ay hindi nananatiling maliit. Maari itong dumami dahil may pagpapala ito ng Diyos. Ito ay tulad ng 5 tinapay at 2 isda sa mga kamay ni Jesus. Ito ay maliit, ngunit ito ay nagpakain ng 5,000 lalaki. Ang isang maliit na pinagpala ng Diyos ay palaging magbubunga ng higit sa isang kasaganaan ng walang pagpapala. Ang pagkakaiba ay wala sa paunang halaga. Ang pagkakaiba ay nasa pinagmumulan ng pagpapala. Kapag ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, kahit na magsimula ka sa maliit, ang maliit na iyon ay maaaring magdala ng DNA ng banal na pagpaparami. Nangangahulugan ito
na hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Kung ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ay mahirap, maaaring kunin ng Diyos ang iyong kasalukuyang sitwasyon, gaano man kaliit, at baguhin ito sa kasaganaan. Ngunit mayroong isang katotohanan, dito nakakaunti ang nakakaalam. Ang maliit ng matuwid ay tumutukoy sa saloobin, hindi lamang sa dami. Ito ay may kaunti ngunit may pasasalamat. Ito ay may kaunti ngunit may katapatan. Ito ay may kaunti ngunit walang kapaitan. Kapag napanatili mo ang tamang puso kahit nasa kakapusan, maaari kang maposisyon para sa supernatural na pagpaparami. Ang paghahayag na ito ay kailangang ibahagi upang ito ay makarating sa mas maraming tao na naghahanap ng kaunlaran ayon sa salita. Kaya, iwanan ang iyong gusto bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng marami pang iba. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sumali sa komunidad na ito na tumatanggap ng mga katotohanan sa Biblia na maaaring magbago ng buhay. Dito, makikita mo ang mga salita na maglalapit sa iyo sa Diyos at maglalagay sa iyo sa sentro ng kanyang kalooban. Ang ika-4 na prinsipyo ay matatagpuan sa mga bersikulo 17 at 19. Nahalalaman ng Panginoon ang mga araw ng walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Hindi sila mapapahiya sa panahon ng kabagabagan at sa mga araw ng tagutom ay masisiyahan sila. Narito ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na higit pa sa kanilang henerasyon. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang walang hanggang mana. Kapag lumakad ka ng may integridad, hindi lang iniisip ng Diyos na lutasin ang iyong kasalukuyang mga problema sa pananalapi. Siya ay maaaring bumuo ng isang mana na makakaapekto sa iyong mga anak, iyong mga apo at mga susunod na henerasyon. Ang iyong katapatan ngayon ay maaaring lumikha ng isang pamana ng mga pagpapala na higit pa sa iyong natural na buhay. Ngunit makarating tayo sa pinakakahangahangang punto. Sa mga araw ng taggutom ay mabubusog sila. Nangangahulugan ito na kahit na ang pandaigdigang ekonomiya ay nasa krisis, kahit na ang iba ay nangangailangan, ang mga matuwid ay maaaring masiyahan. Hindi lang ito survival, ito ay kasaganaan sa gitna ng pangkalahatang kakulangan. Sinasabi ng Diyos na maaari siyang magkaroon ng isang parallel na ekonomiya para sa kanyang matuwid na mga anak. Kapag ang mundo ay nasa recession, maaari silang umunlad. Kapag ang iba ay walang trabaho, makakahanap sila ng mga pagkakataon. Kapag ang iba ay nasa utang, maaari silang mamumuhunan at dumami. Hindi ito swerte. Isa itong espiritual na prinsipyo. Ang integridad ay maaaring lumikha ng isang supernatural na proteksyon sa paligid ng iyong mga pananalapi. Maaari nitong isara ang mga butas na magagamit ng kaaway para nakawin ang iyong mga pagpapala. Maaari itong magbukas ng mga pinto na nananatiling sarado sa mga namumuhay ng hindi tapat. Ang integridad ay maaaring maging iyong pasaporte sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Ngayon ay dumating tayo sa talatang karapat-dapat ng espesyal na pansin. Versikulo 11. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupa at magagalak sa kanilang sarili sa kasaganaan ng kapayapaan. Ang salitang maamo ay isinalin sa isang minsang nakakalito na paraan sa loob ng maraming siglo. Sa Hebrew, ang anaw ay hindi nangangahulugang mahina o masunurin. Nangangahulugan ito ng lakas na nasa ilalim ng control, disciplined power. Ang maamo ay yaong may lakas, ngunit alam kung kailan ito gagamitin. Mayroon silang kapangyarihan, ngunit alam kung kailan ito gagamitin. May kakayahan sila, ngunit alam kung kailan ito ilalapat. At ang maamo, ayon kay David, ay magmamana ng lupa. Hindi sila magmamana ng kaunti lang. Mamanahin nila ang buong lupa at sila ay malulugod sa kasaganaan ng kapayapaan. Ang ika-5 prinsipyo ay matatagpuan sa bersikulo 23. Ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay iniutos ng Panginoon at siya ay nalulugod sa kanyang paraan. Ang salitang iniutos ay nangangahulugang itinatag ng matatag, ginawa ng ligtas. Kapag mabuti ka sa harapan ng Diyos, hindi lamang niya pinagpapala ang iyong mga resulta. Maaari niyang utusan ang iyong mga hakbang. Maaaring mga hulugan,
Ito na bago ka pa man gumawa ng desisyon sa pananalapi. Inihahanda na ng Diyos ang paraan para ito ay magtagumpay. Bago ka gumawa ng pamumuhunan, maaring inaayos ng Diyos ang mga pangyayari para ito ay maging maunlad. Bago ka lumipat ng trabaho, maaring inihanay ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari para sa tagumpay nito. Ngunit may higit pa, natutuwa siya sa iyong paraan. Hindi lang kinukumpirma ng Diyos ang iyong mga hakbang sa labas ng obligasyon, masaya siyang makita kang umunlad. Maaari siyang makaramdam ng kasiyahan kapag naabot mo ang iyong mga layunin sa pananalapi ng matapat at mapagpalang. Ang Diyos ay hindi isang masungit na Diyos na naiirita kapag ang kanyang mga anak ay umunlad. Siya ay isang ama na maaring magalak sa tagumpay ng kanyang mga anak. Maraming mga Kristiyano ang namumuhay ng may pagkakasala tungkol sa pagnanais na umunlad. Iniisip na sila ay pagiging makalaman o materyalistiko. Ngunit ang Diyos ay maaaring masiyahan sa iyong landas ng kaunlaran kapag ito ay lumakad sa pagsunod at integridad. Nais niyang maging matagumpay ka sa pananalapi dahil maaari nitong luwalhatiin ang kanyang pangalan at hayaan kang maging mas malaking pagpapala sa iba. Kapag naiintindihan mo na ang Diyos ay maaring masiyahan sa iyong kasaganaan, ang iyong panalangin ay nagbabago. Huminto ka sa paghingi ng tawad sa pagnanais na umunlad at magsimulang magtanong nang may banal na katapangan para sa kung ano ang kailangan mo upang matupad ang kanyang layunin sa iyong buhay. Ang komplementaryong prinsipyo ay matatagpuan sa versikulo 38. Isaalang-alang mo ang isang taong may katapatan at isaalang-alang ang matuwid sapagkat ang wakas ng taong yaon ay kapayapaan. Dito ay inihayag ni David ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam. Maaari mong hulaan ang hinaharap ng pananalapi ng isang tao sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang kasalukuyang integridad. Ang katapusan ay hindi lamang tumutukoy sa katapusan ng buhay. Ito ay tumutukoy sa kinalabasan, patutunguhan, direksyong tinatahak ng tao. Ang katapusan ng kabuuan ay laging kapayapaan, at ang kapayapaan dito ay kinabibilangan ng kaunlaran, pagkakaisa, pagkakumpleto, walang nawawala. Ang lahat ng mga prinsipyong ito ng awit 37 ay nag-uugnay upang bumuo ng isang kumpletong sistema ng biblikal na kasaganaan. Kapag nalulugod ka, sa Panginoon ang iyong mga hangarin ay naayon sa kanyang kalooban. Kapag itinalaga mo ang iyong paraan sa kanya, maaari niyang panagutin ang mga resulta. Kapag pinahahalagahan mo ang maliliit na bagay ng matuwid, maaari niyang paramihin ang mga ito ng supernatural. Kapag lumakad ka ng may integridad, maitatatag niya ang iyong mga hakbang at maitatayo ang iyong mana. Hindi ito sistema ng tao para yumaman. Ito ang biblikal na sistema ng kaunlaran na itinatag ng Diyos para sa kanyang mga anak. Isang sistemang independyente sa pandaigdigang ekonomiya, independyente sa mga panlabas na kalagayan, independyente sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Isang sistema na maaring gumana dahil ito ay nakabatay sa katangian ng Diyos, hindi sa pagbabago ng mundo. Ngayon, sama-sama tayong manalangin na ang mga alituntuning ito ay maipatupad sa iyong buhay. Ama sa langit, kinikilala ko na ikaw ang may-ari ng lahat ng kayamanan at ako ang iyong minamahal na anak. Ngayon ay nalulugod ako sa iyo at pinahihintulutan ninyo na hubugin ang aking mga hangarin hanggang sa maiayon ang mga ito sa iyong perpektong kalooban. Ibinibigay ko ng lubusan sa iyong mga kamay ang aking pinansyal na landas at nagtitiwala na gagawin mo ang lahat ng kailangan para sa aking kaunlaran. Panginoon, natatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang supernatural na pagpaparami sa maliit na mayroon ako. Naway ang aking katapatan at integridad ay maging mga binhing itinanim para sa isang walang hanggang mana. Nagtitiwala ako na kahit sa mahihirap na panahon ay maaari mo akong suportahan dahil alam mo ang aking mga araw at binabantayan ang aking mana. Itatag mo ang aking mga hakbang, Panginoon. Masaya sa aking landas ng ganap na kasaganaan. Naway maging kapayapaan, kasaganaan at pagpapala ang aking wakas para sa maraming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito mula sa iyong puso, maaaring may nangyaring
makabuluhang bagay sa espiritual na mundo. Ang mga alituntuning ito ay maaring gamitin sa iyong buhay. Ngayon na ang oras upang manood at magpasalamat sa mga pagpapakitang darating. Ngayon ay nauunawaan mo na kung bakit ang awit na ito ay nararapat na bigyang pansin sa mga simbahan dahil maaari nitong hamunin ang relihiyosong pag-iisip ng kahirapan dahil ito ay makapagbibigay ng kapangyarihan sa mga Kristiyano na maunawaan ang kanilang banal na pamana sapagkat isinisiwalat nito na malulugod ang Diyos sa kasaganaan ng kaniyang mga anak kapag ito ay hinahangad ng may integridad. Maaaring nakakuha ka ng bagong pangunawa pagkatapos ng salitang ito. Ang mga alituntuning ito ay maaaring makaantig sa iyong espiritu. Maaaring mabago ang iyong isip. Ang iyong pananampalataya ay maaaring pumuwesto sa sarili upang matanggap ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ipahayag ngayon sa mga komento ng may pananampalataya. Inilalapat ko ang mga prinsipyo ng awit 37 sa aking buhay pinansyal. Ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya dito ay maaaring sumali sa pananampalataya ng libu-libong tao na tumatanggap ng kaparehong paghahayag na ito. Sama-sama, mas matatag tayo sa pananampalataya. Maaaring nakarating sa iyo ang salitang ito para sa isang dahilan. Maaaring nagsusulat ang Diyos ng bagong kwento sa iyong buhay pinansyal. I-like ang post na ito ngayon bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa maaaring ginagawa ng Diyos. At kung hindi ka pa bahagi ng pamilyang ito, mag-sign up ngayon. Dito makikita mo ang mga paghahayag ng Biblia na nagpapalaya, nagbabago at umuunlad. Ang susunod na pagtuturo ay maaaring higit pa sa anumang paghahayag na natanggap mo na. Ito ay isang pangunawa na ilang mga pastor ang may pagkakataong magbahagi ng malalim. Isang bagay na maaaring magpabilis ng iyong pag-unawa sa mga pagpapala ng labis na kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa espiritual na paraan upang patanggap ito. Mag-click sa video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. Maaaring marami pang ituturo sa iyo ang salita ngayon.